You can remove your face mask. Ako po si Cristina Gonzales po, asawa ni Joselito Gonzales ng taga Antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng Antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Pero hindi po umalis yung asawa ko. Dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay. Sabi nga po, maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po, ganun, nasa morgue na nga daw po. Tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali ano po, nung 2015, 2016 po. 2015. Hindi pa presidente si Presidente Duterte? Hindi pa po. Ha? Hindi pa. Who was the... Sino, ma-identify mo kung sino yung kinukunan mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Kilala mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen Pulis- Cadag. pulis siya? Pulis Antipolo po. Police Antipolo. Maybe we can invite him in. Mr. Chair. Sino pa bukod doon sa police na yun? Yung sa asawa ko po, sir, kasi hindi ko masyadong kilala po kasi yung nagbibigay sa kanya eh. Asawa mo napatay na? Opo, yung pinatay po nila. So sino pa yung mga kilala mo mga police na kinukunan ninyo ng droga at binibenta yung ninyo po, sir, eventually? madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir Olaco po at saka si... Basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko. Doon po. Sige po, nagtanong lang kami kasi masyadong maiksi yung ano mo. So, actually, nagbanggit ka pa ng July 5, pero anong taon? Pakibanggit ang taon? 2016 po. 2016, okay. So, July 5, 2016, ang binanggit mo, asawa. Pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin, pakiulit. Joselito Gonzales po. Joselito Gonzales, okay. Mr. Chair. And Mr. Chairman, Mr. Chairman. this is also to clarify... Siya muna, sige. I'm sorry, Mr. Chairman, this is also to clarify the statements made by our resource person. Yung timeline lang, Mr. Chairman, I think that's important, no? Kailan napatay yung kanyang asawa, kailan po yung... hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng pulis? Siguro yun... Sige, ma'am, fill in the blanks natin, ma'am. Ang tanong ni Santo Villanueva, kailan kayo nag-umpisa ng nagbenta ng droga dahil sinusuplayan kayo ng pulis? Umpisa at saka dulo, yung huli. Sige po, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. Kasi po July, tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, anong month? March po yun. March, okay, sige po, okay. Thank you. At least medyo na... yes, Senator Bato. Yes, para lang pang-fill up lang ng ano. Thank you, Mr. Chair. Nag-attempt ka ba na i-report sa otoridad yung polis na nagbibenta ng droga at nagtakot sa asawa mo? Ano na nga po kami... Nagsampa na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Ay, yung protection order ko po pala. Yung pulis na yun, nasasabi, anong pangalan nun? Yung nagbibigay po sa amin? Yes. Allen Cadag po. Allen Cadas. Cadag. Cadag. Mr. Chair, can we invite that certain Allen Cadag? And to continue, Mr. Chair, pagkakaalam mo, nasaan siya ngayon? Yung pulis na yan? Hindi ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Kasi, alam mo, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin, lahat ng ninja cops na wala kaming makuhang ebidensya
para ma-pin down siya administratively or criminally. Pero meron siyang report na siya in-Ninja Cups. Ay pinagtatapon namin sa Mindanao. Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao. Pinagtatapon namin doon para matanggal dito sa lugar niyo para hindi na makapag-operate ng droga. Sana nag-report kayo sa otoridad, alam sa chief of police. Pinaalis na po kasi ako ng Antipolo nun, sir, kasi nga daw po, isusunod na akong papatayin. Ayun. Kung natakot ka, sorry. Sorry kung natakot ka. Basta, you should have reported that to us para matanggal yung mga tao na yun. Thank you. Mr. Chair. Ma'am, tinatanong ka lang namin kasi para lang may added details kami. Pero actually, ang aking request siguro, since si Attorney Shell Jokno, I think, parang dinidevote mo na rin naman sarili mo sa pagtulong sa mga ganitong klaseng victims eh. Pwede bang pakitulungan kami, gawa ng affidavit si Ma'am Gonzales para nandun na lahat, orderly yung kanyang kwento. Pwede ba yan, Attorney Jok? Ang alam ko po, Your Honor, ay may abogado po siya. May abogado siya? Abogado po Sino sila. po ang abogado niyo, Ma'am Gonzales? Si Attorney Dino De Leon po. Andito ba siya ngayon? Wala po. So, sige, makiusap na lang po tayo sa kanya. Gawan kayo ng affidavit para at least alam na namin yung basic mo na kwento, pero kung mga detalye nandun din po. Mr. Chair. So with the permission of Senator Padilla, ladies first muna tayo. Sige, Senator Ontiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. Shukran, Senator Robin. Isa dagdag na detalye, Ms. Cristina. Sino naman po yung pulis na may-ari ng kotse na nililinis nyo para malinis yung dugo? Kay Marlon Olaco po at saka kay Sir Baste, kung tawagin nga lang po niya. Marlon Olaco at Sir Baste. Ano pong apelyido ni Sir Baste? Yun lang po kasi yung alam ko dun sa sinasabi ng asawa ko. Si Marlon Olaco ba ay pulis at si Sir Baste ay pulis din? Opo, mga pulis po. So pareho pong pulis. Mr. Chair, kung pwede lang quickly matanong yung PNP resource persons natin kung yung Marlon Olaco at yung Sir Baste, kung kilala nila, ay nasa active service pa. Kung sino pong pwedeng matanong sa PNP? Hindi, mga retired na po to. Sino ang ating COMSEC? Sino ang from PNP ngayon na nasa HQ na invited natin? Na present? Siguro, Chair. Sige. Baka sa susunod na Yes, hearing, Chair. we will... Opo, pwedeng ma-identify. We will ask the PNP HQ to have also a representative here, but yung sa time gap natin, we will write them to confirm kung Salamat, Mr. Chair. Sige, Senator Padilla, what was your point? Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina M. Gonzales. Yun po yung nilalaman po ng aking paunang salita kanina. Na tunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina, pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016, kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops. Kasi po, papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni Ma'am Cristina Gonzales, na tunay po na nangyayari yan sa underworld. Na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will, na talagang durugin niyang drug syndicates at paglipana po ng droga, talaga pong yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga, na talagang yun mga scalawags po talaga, talaga maglilinis po yan. Yun po yung sinasabi. Kaya po yung 2015, bago po pumasok si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating scalawags. Maraming salamat po. Thank you. So, narinig na natin yun. At least we have two real life incidents na namatayan po yung pamilya. We have nag-testify po sila ito under oath, no? But